Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Reliance. Sa mga hindi pamilyar sa lugar na ito, yan yung sa may Mandaluyong City. Unahin natin yung nasa kanang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung northbound lane ng EDSA Reliance. Yan yung galing ng Makati, papasok ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa mga oras na ito, nakikita natin na slow moving hanggang heavy ang nakikita natin traffic situation. May build up na habang papalapit kayo dyan sa may Shaw Boulevard Underpass. Ngayon, kung kayo naman ay southbound, nagagaling ng Quezon City, galing na San Juan at papasok ng Mandaluyong at Makati area, nakita din natin na habang papalapit kayo dyan sa may EDSA Guadalupe ay mabagal na rin ang galaw ng mga sasakyan sa oras na ito. May 4, 2026, Lunes. Matapos pumutok ang Bulkang Mayon sa Albay nitong weekend, niyanig naman ng magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar. Alamin natin ang update dyan maya-maya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Articles of impeachment laban kay VP Sara. Pinagtibay ng Kamara bago ipresenta sa plenaryo. Panibagong oil price hike. Asahan bukas. Magnitude 6 na lindol. Niyanig ang Eastern Samar. Iba't ibang bahagi ng Albay. Binalot ng ashfall mula sa pagputok ng Mayon. At 2 araw na Aurora Music Festival. Tinagsa ng libo-libong OPM fans sa Clark, Pampanga. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ngayong hapon ang ilang bahagi ng Eastern Samar. Agad namang magsasagawa ng damage assessment ang mga lokal na pamahalaan doon. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang bahagi ng Eastern Samar nitong Lunes, alas 2:09 ng hapon. Ayon sa paunang ulat, naitala ang sentro ng lindol malapit sa bayan ng San Julian na may lalim na 10 kilometro. Sa isang paaralan sa Tacloban City, nagsilabasan ng mga estudyante at pinayuhan na lumikas sa itinalagang evacuation area. Sa sentro ng lindol sa bayan ng San Julian, Eastern Samar, agad namang lumikas ang mga empleyado ng Eastern Samar Capitol matapos maramdaman ang lindol. Sa lakas ng pagyanig, bumagsak naman ang cross na ito sa isang simbahan sa Eastern Samar. Wala pang naiulat na halaga ng pinsala o bilang ng nasawi sa kasalukuyan habang patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa posibleng epekto ng pagyanig. Sa Facebook post ng Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni, agad na ipinatupad ang suspensyon bilang pag-iingat habang isinasagawa ang pagsusuri sa kalagayan ng mga gusali at iba pang infrastruktura. Pero yan na, waray pa natin mga update kung ano talagaan mga damages haton kay kahukuman parahan lino. Pero basta maghirot lang kita, ay posible nga magkamayada pa yung mga aftershocks. Pero nagawas na ako ng EO para mag-suspendan work ngayon ng klase. Yan na. Nakatagdag magsagawa ng assessment ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang matukoy kung may pinsala sa mga establishmento at iba pang pasilidad dulot ng pagyanig. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino. Nakaranas ng malawakan at makapal na ashfall ang Albay nitong weekend dahil sa muling pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Silipin natin ang ilang mga eksena sa umarangkadang balita ni Maan Macapagal. Buksan mo na, Tikoy! Ang bilis, ang bilis! Ang bilis! Itong eksenang gumimbal sa mga residente ng Albay nitong weekend. Mabilis at makapal na abo na nilalamon ang bawat madaanan. Sa Kamalig, Albay, napamangha na lang ang mga residente sa paparating na higanting abo na ibinuga ng Bulkang Mayon. Sa video na kuha ni Darren Pacheco sa Ginubatan, Albay, ani may parang may snow na binalot ng abo ang mga kalsada at mga motorsiklo sa kanilang lugar. Ayan, akala namin umuulan. Yung pala, umuulan ng abo.
Sa tindi ng ashfall, nagmistulang disyerto ang bahaging ito ng ginubatan sa video ni Palencia Leonardo Sara. Hindi lang ang mga motorsiklo, pati tao nagkulay abo rin. Kani-kani ang takbuhan ng mga residente para hindi malanghap ang abo. Sa ulat ng Office of Civil Defense, nasa 87 barangay sa rehiyon ang naapektuhan ng makapal na abo at ang bahagi ng pagbuga ng pyroclastic density current tulad ng mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Daraga at Ligao City. Sa video ni Serge Dumasian, halos natakpan na ang bulkan ng abo na anyay nagmistulang isang mukhang naka-side view. Namatay ang ilang mga hayop sa mga bukid. Agad namang pinayuhan ng Health Department ng mga residente sa Bicol na gumamit ng face mask at hanggat maaari iwasan na munang lumabas ng bahay. Kinansela rin ang ilang biyahe ng eroplano patungong Albay kahapon. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Makapal na abo ang ibinuga ng Bulkang Mayon nitong nagdaang weekend. Maraming mga barangay ang nabalot ng abo at ilang mga halaman at mga alagang hayop ang namatay. Mahigit 100,000 mga individual naman ang naapektuhan dahil dito. Kamustahin natin ang sitwasyon ng mga kababayan natin doon. Makausap natin si Kamalig Albay Mayor Carlos Baldo Jr. Mayor Baldo, welcome po sa Arangkada Balita. Magandang hapon po mga karangkada. Yes, Mayor, una-una, kamusta ho kayo dyan, pati mga kababayan natin? Medyo tahimik na po si Bulkang Mayon, pero yung iniwan na bakas ni Bulkang Mayon po, nandiyan pa rin at marami pa pong gagawin yung mga kababayan natin para maglinis doon po sa mga bahay nila at sa mga barabarangay po. Yan, Mayor, pwede pa kwento na lang ho. Biglaan ho ba yung pangyayari? Mga anong oras po ba yun? Kasi kami dito sa Metro Manila, nakita na lang namin yung mga pictures at video. Pwede nyo ho bang ilarawan sa amin yung mga naganap bago mag-alboroto ang Bulkang Mayon? Kumbaga, may malaking bumagsak na galing po sa taas ng Bulkang Mayon. Then siguro tinamaan po yung mga naka-stack na mga debris at mga nakatambak na uson doon po sa may baba. Then, kaya po talagang tumaas po yung mga alikabok, yung mga debris. Then, yun po ang talagang bumalot po doon sa mga barangay malapit po sa Bulkang Mayon. Oo, and Mayor, bago nung nangyari ito, nasa anong alert level ba ang Mayon? Alert level 3 pa rin po ang Bulkang Mayon. Hanggang ngayon po, alert level 3 pa rin po. Oo, at sa nakikita natin sa mga larawan at mga video, nangyari na rin ba yung ganito kakapal na ng abo? Kasi pag nakikita ko yung video na ang naalala ko actually na medyo malapit dito, yung nangyari dati sa Pinatubo na ganong kalawak. Dati na ho ba nangyari ito noon? Nangyari na din po to noong 1993. Talagang pumutok din po yung bulkan at may mga namatay nga po noon. Pero yun, pag putok ng bulkan, may kasamang ulan kaya hindi masyado lumayo yung mga abo noon po. Kaya pagbagsak, mainit po talaga yung bumabagsak na abo kasama po yung tubig ulan. Kaya medyo yung kalsada po talaga noon, naputik po talaga, grabing putik at madulas. Kaya delikado din po sa mga motorista. Pero sa ngayon talagang wala naman po masyado ulan nung bumagsak yung mga abo. Kaya medyo malayo-layo din yung dinatampo nito. Talagang maraming barangay yung mga na-apektuhan po. Okay, and Mayor, mostly abo lang ho ba? Or meron din bang lava flow sa mga oras na ito? Mayroon pa naman pong mga lava flow, kitang-kita po din ito pa gabi. Pag umaga kasi hindi natin po maninag dahil po maliwanag. Pero pa gabi nakikita pa rin po yun. And ito, di ba kanina ho, doon sa balita namin ay nagano kayo na mag-mask up or magsuot ng face mask. Ang ating mga kababayan dyan, kamusta naman yung quality ng hangin dyan at hanggang kailan ito kailangan sila magsuot ng face mask? Ngayong abo kasi, nandun pa rin po kasi lalo na yung nandyan po sa paanan ng bulkan. Yung mga abo nandun pa po sa mga halaman at mga nyog. At nandun po naka-stay. Habang umahangin po talagang nagsisiliparan pa rin. Kahit po inulan na po siya nung unang gabi at kahapon. Kaninang umaga umulan din kaya medyo nabawasan din. Pero nandun pa rin po
Habang natutuyo po uli yung mga abo, talagang naalala nga po ng mga kababayan natin. Pero Mayor, hindi ba mahirap yan pag umulan din? Kasi at mababasa, hindi ba parang titigas ito at di ba parang magiging putik? Hindi po ba ganun? Yun po, yun din na po ang problema, kaya dapat po tanggalin. Kasi kung hindi po ito tatanggalin sa kalsada, delikado din po sa mga sasakyan at mga motor, at magiging madulas po yung kalsada. Oo, and ngayon po, may mga kababayan po ba tayo na sa mga evacuation centers? Ilan po yung mga apektado po? Ilang barangay? Mga ganun po. Dati na po tayong may mga naka-evacuate, yung nasa 6 kilometer, nasa 205 families yun. Pero natagdagan po ito ng mga 256 families na talagang naapektuhan, na hindi po makauwi pa sa kanilang bahay dahil po sa sobrang kapal ng abo. Oo, kamusta naman ho, supply ng pagkain at saka tubig dyan sa inyo? Okay naman po, nag-distribute na po kami ng mga food pack kanina, lahat ng naapektuhan ng ashfall, lahat po yung nabigyan, galing po sa DSWD. And may mga request lang yung ibang mga kababayan natin na kailangan din nila ng ibang gamit para po sa paglinis. Kaya nung mag-ikot kami, nagkonsulta na po kami kung ano pa ang kailangan nila. Sabi nila, kailangan nila ng walis, kailangan nila ng lagayan ng tubig, kailangan nila ng pala, at saka yung pong asadol na tinatawag po namin dito para po makapagtanim muli po sila. Yun na lang po, huling tanong, anong panawagan nyo lang, ano yung mga kailangan po ninyo para at least marinig siguro ng ating pamahalaan? Yan po, kasi pagdating po nito, kailangan marehab po natin yung mga kabuhayan ng mga ating kababayan. Kaya kailangan po natin ng national government, lalo na yung DA, kung pwede may ibalik yung mga namatay nilang mga hayop na ginagamit po nila sa pagtatanim. At kung wala man, kung baka mabigyan na lang po ng mga traktor or mga farm tools para po makapag-umpisa uli sila magtanim at mabigyan din ng seedlings para po talaga may balik ang kanilang hanap buhay. And siguro po sa mga kababayan po natin dyan, ano ho yung panawagan nyo sa kanila? Baka siyempre may iba dyan ay kinakabahan or ano, baka nagpapanik. Ang lang naman kasi, nasa alert level 3 pa rin tayo. Kaya kailangan maging alerto po tayo sa lahat ng oras at magmatsyag po tayo sa Bulkang Mayon kung ano ang mga activities. Yun po ang pinaka-kuha natin gawin. At yung mga nandoon sa 6 kilometers na nasa evacuation center, wag na muna po kayo magsisiuwi. Ilan ho yung, yung kilometers po yung danger zone na ina-implement po ngayon ulit? 6 kilometer po. 6 kilometers. Pero may mga in-evacuate kaming outside 6 na doon na sa 7. Dahil po sa sobrang kapal ng abo, kaya po in-evacuate muna namin sila. Pero sa ngayon, kalmado na po ba yung bulkan? Parang wala pong nangyari yung bulkan. Kaya medyo kalmado na din. Pero sabi nga, yung bakas niyang iniwan talaga medyo nagparamdam doon sa ating mga kababayan. At kunyari, may advice nyo ba sa mga turista na pumunta muna dyan o wag na muna siguro? Dahil nakita ko may mga video ng mga turista, may event pa nga eh. Okay lang naman po doon sa mga tourist area namin. Malayo naman po yun. Wag lang po silang papasok doon sa 6 kilometers. Okay, sige. Maraming salamat at ingat po, Kamalig Albay Mayor Carlos Baldo Jr. Salamat, sir. Maraming salamat din po. Asahan ang magkahalong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo bukas ayon sa Department of Energy. 2 piso at 66 na sentimo ang itataas sa kada litro ng diesel. 2 piso at 21 sentimo kada litro naman sa gasolina. Pero may rollback naman sa kerosene na 3 piso at 53 sentimo kada litro. Nitong weekend, bumaba ang presyo ng petrolyo sa world market, kasabay ng inaasahang pagtaas ng produksyon ng mga oil-producing countries. Samantala, magpapatupad naman ng rollback ang mga kumpanyang Regasco sa presyo ng LPG bukas, May 5, 2 piso kada kilo. Ang rollback na ipatutupad ng kumpanya, katumbas ito ng 22 pesos na bawas sa kada 11 kilogram cylinder ng LPG. Dahil dito, mula 1,367 pesos bababa sa 1,345 pesos ang 11 kilogram na LPG ng Regasco. Ito na ang ikalamang rollback ng Regasco. This is due to the
upgraded or updated shipping costs dahil sa ang shipping cost ng LPG sa ngayon ay bumababa at yun po ang naging reason kung bakit nagkaroon po tayo ng another round of rollback for tomorrow. Hinihimok ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang agarang pagpasa ng Kalinga Act o House Bill number 8834. Layo ng panukala na matulungan ang mahihirap, middle class at micro, small and medium enterprises sa panahon ng krisis. Sinabi ng presidential son na gagawing institutionalized ang National Protection System para sa otomatikong tugon ng gobyerno sa krisis tulad ng fuel price shock at inflation. Dagdag pa niya, ang Kalinga Act ay nagtatatag ng isang balangkas na magpapahintulot sa gobyernong kumilos agad bago pa makaapekto ang fuel price shock sa cost of living ng mga Pilipino. Nagdeklara ng hanggang 35% bawas sa port tariff rates at 50% road users fee ang Subic Bay Metropolitan Authority para sa Subic Bay Freeport. Bahagi pa rin ito ng relief measure upang mabawasan ang matinding epekto sa ekonomiya ng krisis sa Middle East. Ayon sa kay SBMA Senior Deputy Administrator for Operation Ronnie Yambao, sakop nito ang lahat ng port users at stakeholders. Nagbawas din ng 50% road users fee at magpapatuloy din ang fully subsidized operation ng e-bus transport services para sa Subic workers, residents at visitors. Senate Ethics Committee pagpapaliwanagin si Senator Bato de la Rosa dahil sa patuloy na pag-absent sa Senado. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with due respect. Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan. Richard Haydarian. Itong fighting corruption, it's systemic corruption. Carlo Flores. Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong. Cleve Arguelles. Seryoso, sincero, at yung buo. Dino De Leon. Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No? At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaca. Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado? At Jessica Persia. So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon. With you, respect, tuwing linggo, 1:30 ng hapon sa PRTV Prime Media at sa bayang mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at FM Radio Originals. Kwentong kanto. Ganyan-ganyan na nangyari sa akin. Yabagan ng komentaryo. Bakit ikaw ang gustong banatan? Real talk. Wala kang ligtas. Anong klase ng partner po? Sa 4 alas. PRTV na kami. Kasama sina Dr. Guido David. Anong ibig sabihin? Michael Fahatin. Seryoso usapan po ito, guys. Alan Herman. Masyadong maingay. At Ronald Llamas. Naghahamon ng debate. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas.
kasama ang 4 alas. Agree ba kayo dyan? Agree. Tuwing Sabado, 1:30 ng hapon, muling mapapanood, 10:00 ng gabi sa PRTV Prime Media. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan. Nagpagas na ba ang lahat? Ano man ang opinion mo, Kalma, kalma. pag-usapan natin yan. Tingnan natin. Inaprubahan na ng House Committee on Justice ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang ilang linggong pagdinig. Kasabay nito, inilatag na ng mga mambabatas ang mga pagbabagong ginawa sa Articles of Impeachment bago ito tuluyang ipadala sa plenaryo. Live mula sa Batasang Pambansa, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari? Jack, bago nga pagbotohan kanina ang committee report, dumaan muna ito sa ilang amendasyon sa House Committee on Justice kanina. Ito nga raw ay para masiguro na tugma ang mga ebidensya doon sa alegasyon at masiguro nga raw na matibay at hindi agad-agad itong mababasag sakaling man na makarating sa Senado. The hearing of the Committee on Justice is hereby called to order. Sentro ng pagdinig ngayong Lunes ang sunod-sunod na pag-amyenda sa committee report at articles of impeachment bago ito pinagbotohan at aprubahan ng komite. Unang binigyang diin ng mga mambabatas ang pag-aayos ng mga salitang ginamit sa resolusyon, lalo na sa halaga ng umano'y misused confidential funds upang maiwasan ang posibleng legal na pagkwestiyon sa halaga ng ebidensya. I move that we simply adopt what the language found in the attached articles of impeachment, which state, and I quote, systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds amounting to 500 million, etc. Ibinasa ni Akbayan Party List Congressman Shell Jokno ang mosyon mula sa ulat ng Commission on Audit, kung saan 73 million pesos lamang mula sa 125 million pesos ang na-disallow. Kung sasabihin na not less than, ay maaari umanong mapatunayan na may naipon o na-convert na humigit kumulang 435 million pesos. Taliwas ito sa orihinal na nakalagay sa resolusyon na 500 million pesos. Sumunod dito ang isang mahalagang pagbabago sa wording ng resolusyon. Mula sa direktang pagpapahiwatig na committed ang mga paglabag, ginawa ito na mas accurate na paglalahad na ang mga akusasyon ay alleged lamang sa reklamo upang umayon sa proseso at ebidensya. I move that that sentence be amended as follows. The Saballa et al. Complaint alleged that respondent Vice President Duterte committed the foregoing impeachable offenses through the following acts, colon. Isa sa pinakamahalagang amendments ang pagdagdag ng bagong ground sa Articles of Impeachment, ang umano'y paglabag sa konstitusyon dahil sa hindi pag-divest ng mga negosyo habang nasa posisyon. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Congressman Laila de Lima, batay sa record ng Securities and Exchange Commission na natiling may interes sa negosyo ang Vice Presidente mula 2022 hanggang 2025 na posible umanong labag sa konstitusyon. Also accordingly, the following allegations must be added after the last paragraph of page 20. Doon pa rin po yan sa Articles of Impeachment. Respondent failed to divest all her business interests based on the records of the SEC during her tenure as Vice President. Jack, bali apat nga na articles of impeachment ang naaprubahan kanina as amended. Kabilang na nga riyan, unang-una yung misuse of confidential funds, pangalawa yung unexplained wealth, ikatlo nga itong alleged bribery, graft and corruption na nangyari di umano sa panahon niya noon sa DepEd, at pang-apat nga yung pagbabanta o assassination threat ng bise laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Matatandaan nga natin na noong nakaraan naaprubahan yung motion na i-consolidate itong dalawang impeachment sa iisang articles of impeachment para nga raw maging mas klaro at hindi pa ulit-ulit yung mga reklamo. Jack?
Isang tanong lang, Mari. Mari, sinabi mo kanina na, na may schedule nga, di ba, na pupunta sa plenary, then eventually magbobotohan. Pero once na sa plenary, sino ang mga pwedeng magtanong? Lahat ba ng congressman or hindi na ito yung mga miyembro lang ng House Justice Committee? Jack, once na umabot na ito sa plenaryo, bukas na ito sa lahat ng miyembro ng Kamara para magtanong tungkol nga doon sa committee report or sa articles of impeachment. Dito kasi doon sa Committee on Justice, limitado lang yung kanilang pagtatanong doon sa mga miyembro. Pero pag nakarating na ito sa plenaryo, open na sa lahat ng mga congressman na magtanong. Jack? And sasagot para sa ano ay si Congressman Luistro, tama? Sa mga tanong ng congressman. Tama, Jack. Okay, maraming salamat, Mari Ocampo. Abangan na ang susunod na kabanata sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ang unanimous na boto ng 55 miyembro ng Committee on Justice para aprubahan ang resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Ngayon naman kumuha tayo ng opinyon mula sa isang political analyst kaugnay sa mga posibleng mangyari. Makakausap natin walang iba kundi si dating Secretary Ronald Llamas na host din ng 4 Alas. Magandang gabi po, Sir Ronald. Magandang gabi, Nina at saka Jack. Opo. Long time no see. Yes, long time. Pero we're so glad you're back. Tamang-tama po, pagkatapos po kanina ng unanimous vote, akala kasi nung iba, naku, eto na. Yung pala, pagbobotohan pa sa plenaryo. Ngayon, ibang usapan po yun, no? Sa tingin niyo po, may sapat na numero na ang mga kongresista para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Some people kasi think, yun, for sure na yan. Sure. Pero para kasi may mga, ano bang chismis po sa inyo na may mga bumabaliktad daw? Well, una, linawin natin na may dalawang importanteng botohan yung nangyari. Yung isa ay yung April 29, kung saan ay nagbotohan unanimously yung Justice Committee para i-approve na merong probable cause para magkaroon ng kaso for impeachment ni Vice President Sara. At yung nangyari today, ngayong May 4, na nagbotohan ang Justice Committee, unanimous again, 55-0, na finalize na nila yung kaso, articles of impeachment, at ito ay itatransmit na nila sa plenary para pagbotohan. Yun yung nangyari today. So sa May 11 ay magkakaroon na ng botohan tungkol dito sa impeachment, na kung magkakaroon ng 1/3 ay ito ay aakyat na sa Senado. At sabi ni Senate President Soto, ito ay tatanggapin nila forthwith. Ibig sabihin, almost immediately. Unlike doon sa nangyari last year. Ngayon, tungkol sa tanong mo, may mga umaatras ba? Ay depende. Anong ibig sabihin ng umaatras? Dahil yung dalawang botohan sa Justice Committee na nandun yung halos lahat ng political parties sa Kongreso ay unanimous ang botohan. Kaya hindi ko alam kung saan sila umaatras dahil wala pa namang nangyayaring botohan sa plenary, kaya wala pa silang aatrasan. Pero kung ang batayan natin ay yung Justice Committee kung saan represented almost all the political parties sa Congress, especially lahat ng malalaki, ay baka wala namang aatras dahil unanimous nga ang botohan. At kung bibilangin yung 55-0 na botohan, 51 na lang ang kailangan para maabot yung at least 1/3. Mukhang hindi naman 1/3 yung kanilang hinahabol. Higher than 1/3. Pero yun nga, nung isang point natin ni partner, di ba sinabi mo, dapat overwhelming pa rin yung numbers. Para kasi para yung... Doon sa evidence na nakita natin. Sa tibay ng ebidensya at para na rin siyempre sa optics. Para pag nakita ng mga, ating mga kababayan na, talagang overwhelming. Tingin mo, magiging overwhelming pa rin na, sir, yung magiging boto na para sa impeachment? Well, yes and no. Hindi siya kasing overwhelming siguro like last year na almost 160 yung bumoto eventually. 115 at 215 yung bumoto at transmit sa Senado. Pero eventually umabot ng 260 yung nag-affix ng kanilang signature, yung mga humabol pa. Pero 215 yung naiakyat.
sa Senado at that time, no, nung botohan sa plenary. Ngayon, tingin ko ay hindi naman ganun kadami dahil una, malapit na yung 2028 election. Yung ibang mga kongresista, sinisigurado na hindi sila sa maling side ng maglalaban sa 2028 presidential election. Kaya may mga naninigurado o mga sigurista. Pero duda ako kung boboto sila against impeachment. Baka yung mga yan ay mag-a-absent or at abstain. most mag-a-abstain. No? Pero karamihan dyan baka magkasakit at mag-absent or merong importanteng gawain. Baka may Pero yung minimum, yung 1/3, halos sigurado ako kaya yon. Yung 150, halos sigurado rin ako. Yung 200, baka. No? So, diyan natin makikita itong lumabas na mga ebidensya. Pero napakabigat na hindi ka bumoto for impeachment ngayon, Jack tsaka Nina. Dahil medyo overwhelming yung mga ebidensya dito sa probable cause. Lalong-lalo na yung game changer na AMLAC report. No, medyo mismo yung kampo ni Vice President, hirap na hirap sagutin yon. Hindi nila dinenay na meron ngang ganong pera. Ang sinabi lang nila, una, dapat hindi binuksan. Ikalawa, ay dumaan lang daw sa bank accounts. Ikatlo, nasa others. So very lame yung kanilang paliwanag o yung kanilang excuse. Lalo pa nga napahamak si Vice President Sara sa paliwanag ng kanyang mga abogado. At while you're saying na very glaring and game changer nga talaga itong mga records na ito na ipinakita sa taong bayan kung saan nagkaroon ng inflow and outflow to the tune of billions of pesos, 6 billion, ano? More than 6 billion. Ngayon naman nakita po natin na si VP Sara ay, I think ngayong siya, no? Umalis ng bansa. Okay. Ano po ang inyong basa po dyan? Ito po ba ay isang strategic move na naman or pinapakita niya na, uy, I'm not bothered. Unbothered ako dyan sa nangyayari sa Kongreso? Malamang, ganun ang kanya pinapakita. Pero mukhang yung kanyang mga abogado ay medyo bothered. Yung kanyang kampo ay medyo bothered. Hindi naman siya pwedeng pigilan lumabas ng bansa. Dahil wala naman siyang criminal case. This is an impeachment case. Hindi naman siya ikukulong. Kaya hindi naman siya pwedeng lagyan ng precautionary hold departure order. At most, ang pwedeng gawin dito sa impeachment, which will take some time, ay matanggal siya sa posisyon bilang Vice President at pigilan na siyang tumakbo for any elective position. So, yung kanyang paglabas ay wala namang balakid para siya ay lumabas. Mas ang itsura niyan ay parang hindi siya affected dito sa impeachment na ito. Pero mukhang affected siya dahil nag-file sila ng case sa Supreme Court para itigil yung impeachment. So, parang nako-contradict yung kanilang pag-file sa Supreme Court at yung kanyang paglabas ng bansa. Na-chill lang siya. Dahil bakit ka nag-file para mag-TRO sa impeachment na hindi ginawa ng Supreme Court? At duda ako kung gagawin sa Senado ng Supreme Court. Sir Ronald, no, ganito, alam natin na malaking kumbaga nakatulong yung pag-testify or pagbigay na salaysay ni former Senator Antonio Trillanes. Pero ito nga itong kampo ni VP Sara ay kinasuhan si Ramil Madriaga ng perjury. Pero bakit dito kung hindi nagsasabi ng totoo si Senator Trillanes, ba't wala siyang kaso na perjury mula sa kampo ng VP? Well, ang nangyari nga dito sa testimony ni Trillanes ay na-validate yung kanyang mga claims for almost 10 years. Na talagang merong mga daang-daang milyon, even billions na pumasok sa bank account ni Sara at ng kanyang asawa. No, hindi pa nga kasama rito yung mga kine-claim ni Trillanes na pumasok sa mga bank accounts ng kanyang pamilya. Si Digong, si Pulong, si Baste. No? So, ito, pero dito pa lang na-validate na. At lumabas yung decision ng Supreme Court tungkol sa pagtanggal kay Ombudsman, former Deputy Ombudsman Carandang, lalong na-strengthen yung validation kay Senator Sonny Trillanes. Kaya win-win dito si Senator Sonny Trillanes. At lalo siyang hindi masasampahan ng kaso. Then no less than yung AMLAC ay inaffirm yung kanyang matagal nang sinasabi. Lalong-lalo na yung sinasabi niya na anomalous yung sources nitong perang ito. At yung kampo ni Sara ay hindi nasagot ng maayos
itong claims ni Trillanes na binalidate dito sa Justice Committee hearing ng AMLAC. No? At yung mga sagot ng abogado ni Vice President Sara ay nakasama pa. Parang lumulubog sa kumunoy si Vice President Sara at yung kanyang mga abogado ay tinutuntungan pa siya sa ulo para mas lalong lumubog sa kumunoy. Yun yung nagiging image dito sa kasong ito. Okay. Maraming salamat, Sir Ronald Llamas. Anytime, Nina at Jack. Salamat, sir. Samantala, kumpiyansa ang House Justice Committee na wala nang magiging hadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isusunod na ng Kamara ang pagpipresenta nito sa plenaryo para formal na pagtibayin bago iakyat ang kaso sa Senado. At yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. We're expecting the Vice President to be impeached next week. Pinalang pinagtibay ngayong araw ng House Justice Committee ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous ang boto ng 55 miyembro ng komite para aprubahan ang resolusyon na nagtatakda sa articles of impeachment ng Vice Presidente. 4 po yung articles of impeachment na na-approve as amended. Yung number 1, yung misuse or abuse of confidential funds. Yung pangalawa, unexplained wealth. Several subheadings po yun. Pinadagdag ko nga ho yung tungkol sa failure to divest her interest in business. And then, pangatlo po, yung bribery and graft and corruption, yung sa DepEd. And then, pang-apat po, yung threats, the plot to assassinate the President, the First Lady, and the House Speakers. Paniwala ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, muling makukuha ng Kamara ang mas higit pa sa kailangang boto para maisampa ang kaso sa Senado. We're expecting the Vice President to be impeached next week. So yung 106 is all but certain. It's just a question of how many more votes we will get. Sinagot din ni Ridon ang bagong palabas ng kampo ni Attorney Man Scarpio. Ang sabi pa rin ho ng AMLAC in their summary list, it is still 6.7 billion. And even assuming that it became 2 million from 2 billion, it is still in the billions. It doesn't change the fact that the total transactions are still in the billions. Sabi naman ni Representative Laila De Lima, isa lang sa 4 na articles of impeachment ang lumusot sa paghatol ng Senate Impeachment Court ay sapat na para mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. That should be enough to really convict her and then to remove her from office and to permanently disqualify her to hold further public office. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Inaasang isasalang na sa plenaryo sa Kongreso para pagbotohan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano nga ba ang dapat bantayan o tutukan ng bayan? Alamin natin sa umarangkadang balita ni Christian Bascones. Secretary General will... February 5, 2025, unang na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte dahil sa mga akusasyon ng paglabag sa konstitusyon, korupsyon at pagtataksil sa bayan. July 25, 2025, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa impeachment dahil sa paglabag sa one-year bar rule at hindi raw nasunod ang due process o karapatan ng bise na sumagot sa mga akusasyon bago ito ipadala sa Senado. Dahil dito, nananatili sa pwesto si VP Sara. Sa pangalawang pagkakataon, tiwala ang House Justice Committee na makakamit muli ang sapat na boto para ma-impeach ang bise. I'm quite certain, in the next 2 weeks, magkakaroon na po ng debate sa plenaryo patungkol po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kapag nakakuha ng 1/3 na boto sa Kongreso, posibleng maging kauna-unahang opisyal sa kasaysayan ng Pilipinas na ma-impeach ng 2 beses si VP Sara. Kapag naipasa sa Senado ang Articles of Impeachment, magsisimula na ang paglilitis. Bagamat nakasaad sa konstitusyon na ito ay dapat gawing forthwith, nilinaw ng Korte Suprema na ito ay hindi gagawing mabilisan, bagkos ay dapat sa loob ng makatwirang panahon. Sa huli, ang Senado ang magpapasya sa kapalaran ni Duterte. Kailangan ng 2/3 na
na boto o 16 sa 24 na senador upang mahatulan siya, matanggal sa pwesto at madiskwalipika sa pagtakbo sa halalan, kabilang ang 2028 presidential election. Ngunit kung susuriin ang bilang, kailangan lamang niya ng 9 na senador upang maiwasan ang pagkakahatol. Hindi lamang sa Senado iikot ang laban. Habang sinusuri ang mga ebidensya sa pagdinig, milyong-milyong mga Pilipino ang makakasubaybay at makapagpapasya kung karapat-dapat pa bang mamuno si Duterte. Asahang babaha ng iba't ibang reaksyon sa social media. Kaya paalala ni Attorney Lorna Capunan. Ngayon, ang kalaban po natin ay fake news, distorted news, misinformation, and a counter-narrative to what is the truth. Kapag naaprubahan sa ilalim ng Senate rules, dapat manatiling politically neutral o walang bias ang isang senator judge. Ang nagdi-decide po ng mga questions is the presiding justice. Then that is the Senate President. Una nang sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na bagamat nakahanda si Senate President Tito Soto na agad ipatawag ang impeachment court, kakailanganin pa aniya ng hindi bababa sa 3 linggo para sa mga proseso tulad ng paglabas ng mga summons at pagsusumite ng sagot. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Samantalang pinagsusumite ng observations ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang prosecution at depensa kaugnay sa patuloy na pagkakapiit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa kaso niyang Crimes Against Humanity. Ang kautusan ay matapos ang confirmation of charges laban sa dating Pangulo. Inaasahan ng ICC Trial Chamber na matatanggap ito sa May 8. Nakatakdang magsagawa ang Trial Chamber 3 ng status conference sa May 27. Pagpapaliwanagin ng Senate Ethics Committee si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng inihaing reklamo sa patuloy na pagliban niya sa Senado. Ayon kay Senate Ethics Committee Chairman J.B. Ejercito, tinalakay din ang posibleng pag-amyenda sa rules ng Senado pagdating sa pag-absent at ang pagpapatupad ng no work, no pay policy para sa mga senador. Dagdag pa ni Ejercito, natapos na ng komite ang pagbusise sa 9 na nakahaing reklamo laban pa rin sa ibang senador. O laban pa sa ibang senador. 4 dito ang ibinasura dahil sa pagiging frivolous o walang kabuluhan o kulang sa sustansya at insufficient in form and substance. Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang mga transport network companies kung sadyang pandaraya ba o simpleng kapabayaan lang ang sobra-sobrang listahan ng mga driver nila. Kaugnay ito ng listahan ng libo-libong transport service o motorcycle taxis na wala namang pahintulot na pumasada. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio. Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa 21 transport network companies matapos matuklasan ang kahina-hinalang paglobo ng bilang ng mga benepisyaryo ng fuel subsidy. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, layunin ng hakbang na malaman ang katotohanan sa likod ng malaking pagkakaiba ng listahan ng mga driver sa aktual na record ng pamahalaan. They are ordered to explain within 5 days from receipt of this order why their franchise or why their accreditation should not be suspended or revoked. Nais linawin ng ahensya kung may sadyang tangkaba ang mga kumpanya na dagdagan ng bilang ng mga benepisyaryo o kung ito ay bunga lamang ng kapabayaan sa pagsunod sa mga panuntunan. Nag-ugat ang investigasyon ng mapansin ng LTFRB at Department of Social Welfare and Development na hindi tugma at masyadong mataas ang bilang ng mga transport network vehicle drivers na humihingi ng subsidiya. Precisely for onboarding vehicles in their application beyond what is onboarding vehicles to walang authority na galing sa LTFRB.
Sa ilalim ng nasabing kautusan, kailangang magpaliwanag ang mga TNC kung bakit hindi dapat bawiin o suspindihin ang kanilang otoridad para mag-operate. They should update, they should inform the LTFRB kung meron silang mga drivers na tawag nila inactive o hindi naging ginagamit. Inutusan ng ahensya ang mga kumpanya na isumite ang kumpletong listahan ng kanilang mga driver at plaka ng mga sasakyang ginagamit nila na ibinigay rin nila sa DSWD para sa ayuda. Sa investigasyon ng ahensya, umabot sa 200,000 ang lumabis na bilang ng mga driver sa sektor ng motorcycle taxi. Ayon sa LTFRB, 78,826 lamang ang itinakdang limitasyon para sa kanila. Sa May 14, nakatakda ang pagdinig para sa mga TNVS drivers at sa May 15 naman ang para sa mga motorcycle taxi platform. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. 8 taon matapos ipatanggal sa pwesto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Attorney Melchor Carandang bilang overall Deputy Ombudsman, pinawalang bisa ito ng Supreme Court. Sa makasaysayang desisyon ng SC, sinabi nitong walang kapangyarihan ang Pangulo na tanggalin sa pwesto ang isang Deputy Ombudsman. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Vindication para kay Attorney Melchor Carandang. Ito ang sinabi ni ML Party List Representative Laila de Lima kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema na ibasuran pa siya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na si Bakin si Carandang noong 2018 kaugnay sa investigasyon sa umunoy tagong yaman ng pamilya Duterte. Ayon sa mambabatas, pagkondena ito sa tangka ni Duterte na protektahan ang kanyang sarili at pamilya sa investigasyon at pag-abuso ng kapangyarihan bilang Pangulo. Nagpasalamat naman si dating Senador Sonny Trillanes kay Carandang sa pagtindig sa kabila umano ng peligro. Si Trillanes ang siyang unang nag-ingay sa umunay ill-gotten wealth ng mga Duterte noon. Taong 2018 nang sibakin sa pwesto si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang ni dating Pangulong Duterte dahil sa graft and corruption at betrayal of public trust matapos niyang isiwalat ang umunay bank transactions sa mga Duterte noong 2017. Inakusahan din siya ng destabilisasyon laban sa administrasyon. Bukod sa pagsibak, tinanggalan din siya ng retirement benefit at pinatawan ng perpetual disqualification from holding public office. Nitong weekend, ipinawalang bisa ng Korte Suprema ang pagsibak kay Carandang sa kawalan ng jurisdiksyon ng Office of the President sa pagtanggal sa opisyal ng Ombudsman. Bagaman hindi na maibabalik sa pwesto si Carandang dahil nagtapos na noong 2020 ang kanyang termino bilang Deputy Ombudsman, maaari na niyang matanggap ang kanyang full retirement benefit. Ayon sa Korte Suprema, Ombudsman lang ang may kapangyarihang disiplinahin ang isang Deputy Ombudsman. Mahalaga rin umano na magkaroon ng legal na limitasyon ng kapangyarihan ng isang presidente para mapanatili ang rule of law at maiwasan pagkakaroon ng mga leader na walang kontrol ang kapangyarihan. Tinapos si Carandang ang kanyang bachelor's degree sa Ateneo de Manila University. Kinuha ang law degree sa University of Santo Tomas at Master of Law sa University of New South Wales, Australia. Naging Senior Planning Officer muna siya bago naging Assistant Ombudsman at Investment Ombudsman. At taong 2013 naman nang italaga siya bilang overall Deputy Ombudsman ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Balitang showbiz muna tayo. Ano nga ba ang latest? Alamin natin yan mula sa Beshi ng Bayan, Jai Ho. Hi, Jai. Hello, Lee! Magandang tanghali, afternoon, and good morning sa lahat ng mga kaarangkada natin all over the world. Ito na nga po ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Trending at tila may bagong isinilang na meme sa segment na ginanap noong Sabado sa Miss Universe Philippines Coronation Night. Agad po nating nakunan at hininga ng panayam si ex-Pinoy Big Brother collab housemate Ralph De Leon. Alamin natin ang latest dito lang sa Joy Hot Exclusives. Agad nating inalam kung ano ang reaksyon ni Ralph De Leon matapos siyang mag-trending at maging meme sa katatapos lamang na Miss Universe Coronation Night. Makakalimutan talaga yung experience. Grabe, hindi nyo lang kasi alam, hindi nyo alam na wala kami naririnig dito. Sa mismong MOA Arena, wala kami naririnig.
Sobrang funny talaga na nangyari na rinig pala ako sa live, rinig pala ako sa TV. Grabe, naging meme na talaga ako. Inalam natin kung paano ang pag-take niya dahil nga sa trending at naging usap-usapan ito sa social media. Ano ang reaksyon ng kanyang pamilya, ng mga kaibigan at siya mismo. Masaya, sobrang nakakaaliw kasi syempre last year si Alden, yung bagyo niya nag-viral. So syempre we needed another viral moment for Miss Universe Philippines this year at sobrang saya na ako yun. Para sa kanya, may lesson ba siyang natutunan sa naging eksena sa live event na kapag nagkaka-technical difficulties? Tonight, mag-enjoy lang, yun talaga. Samantala, inalam naman natin kung ano ang estado nila at gaano na nga ba kalalim ang friendship nila ng kapwa ex-Pinoy Big Brother housemate na si AZ Martinez. Siyempre sobra na. I mean, ako masaya ako na nakilala ko siya and mas nakikilala ko siya araw-araw. It's very special yung sa buhay niya sa akin. Ano pa nga ba ang mga dapat abangan sa kanila? Abangan, syempre, at least for me, syempre for Hotel 88, hindi pa tayo tapos. Magkakaroon kami ng mid-season press conference on May 5. And Why Speak 2.0? At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa'yo, Miss Nina. Maraming salamat, Jaiho. Salamat po. Arestado sa Quezon City ang isang construction worker na matagal nang pinaghahanap ng pulis dahil sa pagnanakaw ng tanso sa Laguna. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler. Matapos ang ilang taong pagtatago, sa bisa ng warrant of arrest na aresto ng mga otoridad ang 32 taong gulang na lalaking ito sa Amaloy Street, Barangay Masambong, Quezon City, pasado alas 8 ng umaga nitong Biyernes, May 1. Kabilang siya sa listahan ng most wanted persons sa Laguna. Naresto po siya dito sa Quezon City dahil may imi-meet up siya na isang babae. Nakasuhan siya sa pagnanakaw ng tanso sa pinagtatrabaho ang kumpanya noon. Pumapasok siya as construction worker sa isang kumpanya. Nagnakaw po siya ng tanso. Noong 2021 pa, doon na po siya nagtago sa Bulacan. Kwento ng sospek, nagawa niya lang ito para may pangkain na. Ano lang po, pang merienda lang po. Sakto lang pong gipit lang talaga po, walang pera po. Naharap sa kasong theft na may service of sentence ang sospek. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Dinagsa ng libo-libong OPM fans ang ikalimang taon na pagdiriwang ng Aurora Music Festival sa Clark, Pampanga nitong weekend. At yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao. Siksikan sa dami ng tao ang 2 araw na Aurora Music Festival sa Clark Global City kung saan tinatayang aabot sa higit 50,000 ang dumalo upang mapanood ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa OPM. Pero lalong tumodo ang enjoyment ng mga manonood sa sunod-sunod na pagtatanghal ng mga sikat na artist at banda gaya ng SB19 na nagpasiklab sa kanilang hit song na Gento, 4 of Spades sa kanilang kantang Mundo at patok din ang performance ng Ben and Ben sa kanilang kanta na Saranggola. Samantala, nakapag-rehearse pero hindi nakapag-perform ang popstar royalty na si Sarah Geronimo matapos payuhan ng doktor na magpahinga. Gayunman, nagpaabot ng paumanhin ng organizers matapos hindi makapag-perform si Sarah Geronimo dahil sa health reasons. Actually, nakakasad dahil nag-nurse and may nurse. Tapos, actually, nag-collab sila dapat ng SB19. So, very of course, health first muna. Since nasabi naman ng management na hopefully next year to pwede na si Sarah. Muli namang nagtanghal ang SB19 at 4 of Spades sa ikalawang araw ng festival kahapon, kasama ang iba pang bigating performers tulad ng Sex Bomb Girls na patok sa mga fans na nakikanta pa. Parokya ni Edgar, Kamikaze at Kichi Nadal na nostalgic ang bawat awitin. Sulit ang pagpunta lalo na ng ilang music lovers na bumiyahe pa mula malalayong probinsya. Bukod sa highest level na performance, patok din ang mga food
food stalls, product booths and tokens. Siyempre, may mga tethered hot air balloons at fireworks display pa. Ito na ang ika-5 taon ng Aurora Music Festival na nagtatampok ng world-class na talento at nagbibigay saya sa libu-libong music fans. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Uy, na-excite ako kay Kichi Nadal, voice of my generation. Kumbaga nandun nga iba-ibang generation, pati mga inabot natin ng time. Nandun din sila. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.